Araling Panlipunan Grade 8 First Summative Test for Term 1. Number 1. Anong tawag sa supercontinent na sinasabing pinagmulan ng mga kontinente? A. Pantalasa, B. Pangaea, C. Laurasia, D. Gondwanaland. Tamang sagot ay letter B. Pangaea. Number 2. Sinong siyentistang nagpanukala ng continental drift theory? A. Alfred Wegener, B. Charles Darwin, C. Isaac Newton, D. Nicolaus Copernicus. Tamang sagot ay letter A. Alfred Wegener. Number 3. Ano ang tawag sa malaking karagatang nakapalibot sa Pangaea? A. Pacific Ocean, B. Atlantic Ocean, C. Pantalasa, D. Mediterranean Sea. Tamang sagot ay letter C. Pantalasa. Number 4. Aling teorya ang nagpapaliwanag na ang daigdig ay binubuo ng malalaking tipak ng lupa na gumagalaw sa ibabaw ng mantle? A. Big Bang Theory, B. Plate Tectonics Theory, C. Evolution Theory, D. Waves Migration Theory. Tamang sagot ay letter B. Plate Tectonics Theory. Number 5. Aling kontinente ang may pinakamalaking sukat sa daigdig? A. Europa, B. Africa, C. Asia, D. Australia. Ang tamang sagot ay letter C. Asia. Number 6. Aling kontinente ang tinatawag na frozen continent? A. Antarctica, B. Europa, C. Hilagang Amerika, D. Timog Amerika. Ang tamang sagot ay letter A. Antarctica. Number 7. Ano ang nagsisilbing tradisyonal na hangganan sa pagitan ng Asia at Europa? A. Kabundukang Ural, B. Ilog Nile, C. Dagat Caribbean, D. Disyerto ng Sahara. Ang tamang sagot ay letter A. Kabundukang Ural. Number 8. Ano ang pinakamataas na anyong lupa sa daigdig? A. Burol, B. Bundok, C. Talampas, D. Lambak. Ang tamang sagot ay letter B. Bundok. Number 9. Bakit mahalaga ang mga ilog sa pagsisimula ng mga sinaunang kabihasnan? A. Nagbibigay ito ng tubig, pagkain at matabang lupa. B. Pinipigilan nito ang lahat ng kalakalan. C. Ginagawa itong malamig ang buong mundo. D. Tinatanggal nito ang pangangailangan sa pamahalaan. Tamang sagot ay letter A. Nagbibigay ito ng tubig, pagkain at matabang lupa. Number 10. Alin ang halimbawa ng lokasyong relatibo? A. 14 degrees north, 121 degrees east. B. Ang Pilipinas ay nasa kanluran ng Pacific Ocean at malapit sa Taiwan at Indonesia. C. 0 latitude, D. 90 degrees latitude. Tamang sagot ay letter B. Ang Pilipinas ay nasa kanluran ng Pacific Ocean at malapit sa Taiwan at Indonesia. Number 11. Aling tema ang heograpiya ang tumutukoy sa katangiang pisikal at kultural ng isang pook? A. Lokasyon, B. Lugar, C. Paggalaw, D. Rehiyon. Ang tamang sagot ay letter B. Lugar. Number 12. Anong tinutukoy ng temang paggalaw sa heograpiya? A. Paglipat ng tao, produkto, ideya at impormasyon, B. Pag-aaral lamang sa klima, C. Pagsukat lamang sa bundok, D. Pagpapangalan sa mga kontinente. Tamang sagot ay letter A. Paglipat ng tao, produkto, ideya at impormasyon. Number 13. Saang rehiyon ng Asya matatagpuan ang Mesopotamia? A. Timog Asya, B. Kanlurang Asya, C. Hilagang Asya, D. Hilagang Asya. Tamang sagot ay letter B. Kanlurang Asya. Number 14. Ano ang ibig sabihin ng Mesopotamia sa Griego? A. Hilupain ng yelo, B. Lupain sa pagitan ng dalawang ilog, C. Bundok ng mga Diyos, D. Pook ng mga pyramid. Tamang sagot ay letter B. Lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Number 15. Ano ang dalawang ilog na mahalaga sa pag-unlad ng Mesopotamia? A. Nile at Wanghe, B. Tigris at Euphrates, C. Indus at Ganges, D. Amazon at Orinoco. Ang tamang sagot ay letter B. Tigris at Euphrates. Number 16. Anong sistema sa pagsulat ng mga Sumerian? A. Hieroglyphics, B. Baybayin, C. Cuneiform, D. Alpabetong Romano. Ang tamang sagot ay letter C. Cuneiform. Number 17. Saan matatagpuan ang kabihas ng Harappa at Mohenjo-daro? A. Lambak ng Indus, B. Lambak ng Nile, C. Mesopotamia, D. Crete. Ang tamang sagot ay letter A. Lambak ng Indus. Number 18. Bakit tinatawag na regalo ng Nile ang Epito? A. Dahil ang ilog Nile ang nagbibigay bahay or buhay sa pagsasaka at pamumuhay ng mga Ehipsyano, B. Dahil ito ay nagpapaligiran ng yelo, C. Dahil wala itong disyerto, D. Dahil ito ay nasa gitna ng Europa. Tamang sagot ay letter E. Dahil ang ilog Nile ang nagbibigay buhay sa pagsasaka at pamumuhay ng mga Ehipsyano. Number 19. Bakit tinawag na pighati ng China ang ilog Wanghe? A. Dahil ito ay
hindi ginagamit sa pagsasaka. B. Dahil madalas itong magdulot ng mapaminsalang pagbaha. C. Dahil wala itong tubig. D. Dahil napapaligiran ito ng kagubatan. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil madalas itong magdulot ng mapaminsalang pagbaha. Number 20. Ano ang pangunahing anyong lupa na bumubuo sa Gresya? A. Malawak na kapatagan. B. Bulubundukin at tangway. C. Disyertong buhangin. D. Malaking kagubatan. Ang tamang sagot ay letter B. Bulubundukin at tangway. Number 21. Bakit naging hiwa-hiwalay ang mga pamayanan sa sinaunang Gresya? A. Dahil sa mga bundok at dagat na naghihiwalay sa mga lugar. B. Dahil walang tao roon. C. Dahil walang kalakalan. D. Dahil palaging nagyayelo. Tamang sagot ay letter A. Dahil sa mga bundok at dagat na naghihiwalay sa mga lugar. Number 22. Aling dagat ang mahalagang ruta ng kalakalan sa silangan ng Gresya? A. Aegean Sea. B. Caribbean Sea. C. South China Sea. D. Red Sea. Ang tamang sagot ay letter D. Aegean Sea. Number 23. Saan matatagpuan ang sentro ng kabihas ng Minoan? A. Crete. B. Mycenae. C. Egypt. D. Rome. Ang tamang sagot ay letter E. Crete. Number 24. Anong tawag sa sistema ng pagsulat ng mga Mycenaean? A. Linear. B. Cuneiform. C. Baybayin. D. Hieroglyphics. Tamang sagot ay letter A. Linear B. For the last number, number 25, aling kabihas na ng unang sumibol sa Mediteraneo ayon sa aralin? A. Mycenaean. B. Minoan. C. Roman. D. Phoenician or Phoenician. Tamang sagot ay letter B. Minoan.